Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin kung paano mag-setup at paano gamitin ang isang stone oven na magpapahintulot sa atin na magluto. Ang mga stone oven na ito ay galing sa dagat sa timog at makikita sa iba't ibang lugar, pati na rin ang iba't ibang uri nito. Tinatawag silang Thai oven, Polynesian oven, stone oven, at earth oven. Lahat ay may parehong prinsipyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang modelo na madalas gamitin sa survival. Ito ay isang modelo na particular, makikita ninyo, na angkop para sa maliliit na grupo. Siyempre, magsisimula tayo sa paglilinis ng lugar at pagkatapos, sisimulan natin ang paggawa ng oven. Makikita ninyo, medyo makaluma ito at ito ang magpapakainteresado sa atin, lalo na sa survival. Unang bagay, maghuhukay lang tayo. Simulan natin para sa maliit na oven na ipapakita ko ngayon. Mga 50 hanggang 60 cm ang diametro, isang butas, 50-60 cm ang diametro at 60 hanggang 70 cm ang lalim. Kaya, tinitiyak kong ilalagay ng maayos sa tabi ang bunton ng lupa dahil gagamitin ko pa ito mamaya. Ayan, matapos ang 15 minuto 60 hanggang 70 cm ng lalim ng butas sa kalmadong bilis. Kaya ipapaliwanag ko ang ilang benepisyo ng mga pugon na ito. Una sa lahat, ang pangunahing benepisyo ng mga pugon na ito ay ginagawa nilang ligtas kainin ang mga karne ng hayop na nahuli sa pangangaso. Ibig sabihin, mga karne ng mailap na hayop sa aspeto ng kalusugan. Kaya mahalaga yon. Ang pugon na gawa sa bato, palalambutin nito ang mga hibla ng karne. Ang matagal na pagluluto sa pare-parehong temperatura ang nagpapalambot sa mga karne na matitigas, tulad ng sa mga mailap na hayop. Dapat mo ring malaman na mas pinadadali ng ganitong pagluluto ang pagtunaw ng protina ng hayop kaysa ibang paraan. Nasa isang prinsipyo tayo ng pagluluto na sisira sa lahat ng mga parasite, lahat ng bakterya, lahat ng virus. At ito ay dahil sa mabagal at tuloy-tuloy na pagluluto. Dapat mo rin malaman na kapag inihaw mo ang karne ng mailap na hayop, kadalasan maluluto mo lang ang labas ng karne, pero hindi ito maluluto ng buo sa loob. At kung masyadong malakas ang apoy mo, mahirap mag-adjust. Kapag nasa gubat o kalikasan, posible na hindi maluto ng maayos ang loob ng karne at manatili ang bakterya at virus. Kaya kumuha ko ng mga sanga na magagamit natin. Ito na ang huling mga paghahanda. Makikita natin na puno ito ng kalumigmigan. Medyo umulan kagabi. Basa ang lupa kaya walang panganib ng sunog na yon. Kaya itong mga sanga, kailangan mag-ingat na hindi ito mga dahong nakakalason. Yun lang ang tanging dapat bantayan. Malalaking dahon tulad nito, ayos na ayos, ito ay mula sa poplar. Ngayon, ang pinakamahalagang sandali. Para sa bato, para sa isang pugon na gawa sa bato, Kailangan ng mga bato? Dito, kumuha ko ng bato sa ilog. Mahalaga ang isang bagay sa paggawa ng mga pugon. kailangan talagang ilagay lahat ng mga bato sa ilalim ng butas para makita mo kung gaano karami ang mga bato na meron ka. Hindi dapat lumampas sa 25% ng butas ang dami ng mga bato. Kaya dito, malayo pa ako sa limitasyon. Kaya ayos lang ito. Kaya, kapag nailabas mo na lahat ng mga bato at siguradong nasuri mo na ang dami ng mga bato kumpara sa laki ng butas, kukunin mo ang maliliit na bato. Ang maliliit at patag na bato lang. At ilalatag mo ito sa ilalim ng pugon, ibig sabihin sa sahig ng pugon, para magkaroon ng tuyong patungan sa ilalim para makagawa ng maliit na apoy. Ayan, itong panimulang apoy, kaya kailangan ko ng sobrang tuyong pangsinding kahoy.
Kasi makikita nyo, hindi ito madaling sindihan, kaya dapat agad itong magliyab. Kaya kailangan talagang paghandaan. Isang kahoy na sobrang tuyo at kung kinakailangan, isang panimula ng apoy. Pag nailagay ng pangsinding kahoy sa ilalim ng pugon, gagamit ako ng 3 troso. 3 troso na may sukat na mga 3 cm hanggang 5 cm ang diametro at ito ay sariwang kahoy. May natatanging katangian ang sariwang kahoy, kaya ito lang ang ginagamit sa paggawa ng pugon. Ang layunin nito ay pigilan muna ang lahat ng bato, dahan-dahan itong masusunog para uminit ng husto ang mga bato. Narito na ang paglalagay ng mga unang bato. May mga paraan kung paano gawin ito, natutunan natin ito habang ginagawa. Kaya talagang interesante ang mga patag na bato na ginawa ko. Pwede mo ring gamitin ang bilog na bato kung wala kang patag na bato. Pag nailagay na ang lahat ng bato sa tumpok, itatabi na natin. Kaya kailangan mo ring magtabi ng maraming pinutol na kahoy para mailagay sa loob. Kung kulang ito, kung hindi agad nag-aapoy at para muling buhayin ang apoy kung kailangan, kaya dapat talaga may nakatabing kahoy. Mahalaga yon. Makikita natin na ginagawa ito sa napakasimpleng paraan. Ngayon, puputulin ko sila ng medyo manipis para mas mabilis silang maluto. Kaya ang karanasan ang magtatakda kung paano mo puputulin ang mga ito. Ng mga gulay, ng kaine, kaya dito, mga karot ito, pero pwede rin namang ibang ugat na gulay. Prutas, gulay. Lahat ay pwedeng lutuin sa oven na ito. Yan ang ating malalaman. Kaya pipiliin natin siyempre ang magagandang dahon, matibay at sariwa. Pwede natin itong dobleng balutin para siguradong nakakulong ng maayos ang pagkain. Madali rin natin itong matatalian. Gamit ang kahit anong tangkay ng halaman. Kaya, gamit ang pugo na ito, may isa pa tayong kalakasan sa ating mga gawain lalo na. Kailangan lang natin ng kaunting materyales, mabilis gawin ang pugon, at kaunti lang ang gasto sa enerhiya. Kaya, dapat malaman na para ma-install ang pugon, mga 1 oras lang ang kailangan. Pagkasindi ng apoy, 1 oras pa bago maisara ang pugon, sabay-sabay natin yan makikita. Isa pang ganda ng pugon na ito ay kaya nating sabay-sabay lutuin ang lahat ng natural na yaman na makokolekta natin dito. Kaya kung marunong ka na, walang problema. Simpleng pagputol at pag-ayos lang ito ng hiwa.
Hindi dapat may malalaking prutas at maliliit na piraso kasi hindi magiging pantay ang luto. Pwede mong lutuin lahat ng ibon, lahat ng mamal, lahat ng reptilya, lahat ng isda, pati na rin ang mga pagkaing dagat tulad ng halaan, tahong at talaba. Pwede mong lutuin ang mga ugat, mga damong dagat, mga dahon, mga prutas, mga gulay, lahat ng mahahanap mo. Kaya isa pa itong malaking bentahe. Ngayon makikita natin na hindi mo kailangan ng kahit anong gamit sa pagluluto ng pagkain. Makikita natin na pwede itong gawin sa napakasimpleng paraan, napakarustiko, kahit walang gamit. Kaya mahalagang punto ito sa survival. Panghuli, huling bentahe, meron kang mahalagang kakayahan. Sa ganitong klase ng pugon, makikita natin na kahit maliit lang ang pugon na katulad ng ginawa ko dito, pwede kang makaluto ng sapat na pagkain para sa 4 o 5 tao. At ito ay sapat para sa buong araw. Kaya kung mas marami kayo sa grupo, kailangan lang palakihin ang pugon at magdagdag ng kaunting bato at kahoy. Ngayon, ang magret, ilalagay natin ito na ang taba ay nakadikit sa ilalim. Ibig sabihin, ang taba ay nasa ibaba para maluto ito ng maayos. Huwag kayong mag-atubiling, maglagay ng maraming patong para siguradong balot na balot ito. Kaya, sa paggawa ng ganitong pugon, mahalagang sundin ng tama ang ilang palatandaan. Ayan na, nagsisimula ng bumagsak. Dapat matitigas ang mga bato at halos kasinlaki ng kamao, dapat tuyo rin ang mga ito dahil kung hindi, may panganib na puputok ang mga ito. Dapat hanggang 25% lang ng bato ang ilalagay sa ilalim ng butas, kaya napakahalaga nito. Kung hindi, magkakaroon kayo ng maraming baga at sobrang daming bato, mapupuno ang butas. Kaya 25% lang. Sa simula, gawin ninyo muna ang pagsubok gaya ng ginawa natin kanina at pagkatapos, dapat mas marami ang kahoy kaysa sa bato. Mahalagang palatandaan din yan, laging mas marami ang kahoy kaysa sa bato. Para sa pagluluto, malalaking piraso o kahit maliliit na piraso, mga 2 oras ang kailangan para may idea kayo. Halimbawa, para sa mga patatas, mga 3 oras ang ilalaan ninyo. At para naman sa mga hita ng tupa o malalaking gulay, malalaking prutas, mga 6 na oras ang kailangan. Ayan, ganun lang yon. Katumbas ito ng pagluluto sa singaw. Makikita natin ito. Kung iiwan ninyo ang pagkain ninyo ng mas matagal pa dyan, halimbawa 7 oras, 8 oras, 10 oras, mas lalo pa itong sasarap. Sa kabuuan, hindi ninyo ito masasayang. Sa katunayan, lalo pa itong gaganda. Ayan, mainit na talaga ang mga bato. Sisimulan ko na ang pinaka-interesante. Papainitin pa natin lalo ang mga bato. Kaya aalisin ko muna ang malalaking piraso. Bago ko isara ang pugon, kumuha tayo ng malaking pambayo, ganito, para pantayin ang sahig ng pugon na sobrang init. Kaya dito, meron tayong napakataas na temperatura at ito ay halo ng mga bato at baga na nasa loob. Kaya ngayon, papatayin ko ang apoy sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga dahon, gumagawa ako ng banig na makapal. Epektibo itong nakakapatay ng apoy. Ngayon, ilalagay ko na lahat ng pagkain, kaya ang magret, ang taba sa pinakailalim, mga patatas at iba pa. Para sa iba, hindi na mahalaga yon. Isang pangalawang patong ng mga dahon. Ngayon, ang mga pagkain ay nasa loob ng oven. At dito, gagamit ako ng mga patpat. Ngayon na napagandaan ko na dito,
Ilalagay ko ito sa ganitong direksyon para matakpan. Kaya mahalagang may kulong agad lahat ng ito para bumaba ng kaunti lang ang temperatura simula pa lang. Karaniwan, naghahanap tayo ng mga lugar kung saan may usok at sinusubukan nating patayin o takpan lahat ng iyon. Para siguradong kaunting oxygen lang sa loob. Sa dulo, ang lupa ang panangga o tagasara. Siyempre, bawat uri ng pagluluto at pugon ay naayon sa partikular na sitwasyon, lugar, panahon at grupo ng tao. Dito, gumagamit tayo ng isang napakasimple, napakapangunahing sistema. Isang sistemang maaring gamitin saan man. Pero may isang limitasyon dahil ito isang pugon na gawa sa bato at para sa isang pugon na bato, kailangan mo ng mga bato, syempre. Ngayon, may isa pang limitasyon. Ito ay ang oras ng pagluluto. Ang oras ng pagluluto dito ay 3 oras na medyo matagal. Kaya ito ay uri ng pugon na para lang sa mga kampong tatagal na hindi bababa sa kalahating araw. Kung kailangan ninyong maging mabilis at magaan sa paglalakbay, kailangan ninyong piliin ang tamang paraan ng pagluluto. Kaya hinihikayat ko kayong subukan ito mismo para tunay ninyong maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa at paggamit ng pugon. Siyempre, dapat ninyong iangkop ang laki nito sa inyong pangangailangan. Isa ito sa pinakaligtas at maraming gamit na paraan ng pagluluto. Lalo na, particular na kung kaya ikakain ng karne ng mailap na hayop. May ilang mga hayop tulad ng, sa mga tropikan na lugar, kung kakain kayo ng unggoy halimbawa, ito ay mga karne na talagang puno ng mga parasito. At mapipilitan kayong gumamit ng ganitong uri ng pagluluto o kaya'y pakuluan ito ng matagal. Kung may kagamitan kayo, para mas maging maingat, ipinapayo kong sindihan ang apoy 2 oras bago sumikat ang araw at patayin ito pagsapit ng umaga. Sa ganitong paraan, mas magiging maingat kayo. Kaya kung marunong kayong gumamit nito at maayos ninyong nahati ang mga pagkain, May mainit kayong pagkain sa tanghali at pagkain buong araw nang hindi na kailangan magdagdag ng apoy. kaya para sa ganitong klase ng oven, mas mainam na gamitin ang pinakamataas na temperatura na posible. Kaninang sinabi ko sa inyo na kapag nagbaton kayo, ibig sabihin kapag hinati ninyo ang kahoy ng pinakaliit na posible, nakakakuha tayo ng mas mataas na temperatura. Totoo yon. Sa kabilang banda, may iba't ibang klase ng kahoy. Ang mga porosong kahoy tulad ng poplar o sambong ay napakagaan at hindi gaanong tumataas ang temperatura. Dito, sa ganitong apoy at pugon, mas pipiliin natin ang siksik na kahoy. Tulad ng haya, peking akasya na meron dito, hornbeam at ash na mga napakatitigas na kahoy at mabilis tumaas ang temperatura. Kaya ang mga apoy ay maaring umabot ng 1,300 degrees Celsius at ang pagsunog sa pangkalahatan ay nangyayari sa mga 1,000 degrees Celsius. Sa ilalim, meron kang ensina na nasa mga 900 degrees Celsius at birch, 800 degrees Celsius hanggang 900 degrees Celsius. At sa mas mababa pa, meron kang mga resinus na kahoy tulad ng pino na nasusunog sa pagitan ng 600 Celsius at 700 Celsius. Kaya, sa ganitong klase ng pugon, mas pinipili ang mga matitibay na kahoy na nasusunog sa mataas na temperatura. Ayan, ngayon bubuksan ko na ang pugon, 2:00 na ng hapon, kaya 3 oras na itong nagluluto, isinara ko ang pugon kaninang 11:00 ng umaga. Kain na tayo. Kaya, dahan-dahan lang sa lupa para hindi ito kumalat at mapunta sa pagkain.
Dito, ramdam ko pa ang init. Walang problema, kahit papaano. Ito yung klase ng oven na mainit pa rin buong magdamag. Gawin mo ito sa gabi at bukas mo buksan, mainit pa rin kinabukasan. Siyempre, ang layunin ay huwag makapasok ang maraming lupa sa loob na hindi naman laging madali. Pero ayos lang, protektado naman sila ng dobleng kapal ng dahon, dagdag pa. Ang maliliit na pambalot. Ngayon, kukunin ng pagkain. Ayan. Lahat ng inilagay ko sa umpisa. Kaya dito, Sinabi natin kay Charlotte, Partikular nating kukunin ang atensyon niya. Si Magrep. Ayan, tiyak na maluluto ito ng maayos. Mainit na mainit ito. ang mga patatas Malinis daw ang mga ito sa pagkakaalam ko. ang mga broccoli. Okay din naman. Ang langis ng oliba. okay lang, toyo. Paminta. At counting asin. Kaya itong seripole, papalit ito sa thyme para mapabuti ang sarsa. Pinaganda ko ng konti ang karaniwan para magdiwang kasama kayo ng 100,000 subscribers ng channel. Epektibo ang ganitong oven para sa survival, kaya inirerekomenda kong matutunan ninyo ito. Kakain na ako ngayon ng tanghalian, kaya sasabihin ko sa inyo, magandang kain. At higit sa lahat, magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na video. Napakagaling! Makapangyarihan mula sa puso. Perpektong pinasingawang mga sibuyas. Ang serepole talagang tumama sa akin. Isang napakasarap na karot, napakagandang pagkakaluto. Broccoli, may usok ang lasa.
May patatas akong niluto ng 3 oras, gaya ng nararapat. Walang kapintasan.